Mga kapuso, mahigit 70,000, 90,000 ang binaha sa Pangasinan dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Tumaas kasi ang level ng ilang ilog doon at ang sitwasyon tinututukan live ni Sandy Salvacio mula po sa GMA Regional TV. Sandy! Emil, patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa mga river system dito sa Pangasinan dahil patuloy din ang pagbaba ng tubig mula sa mga upstream river. Muli na namang nalubog sa tubig ang Sitio Bingko sa Barangay Talibao ng Kalasyaw, Pangasinan. Isa ito sa mga dati ng bahain, kaya nakapaghanda ang mga residente. 5 feet dyan, ma'am. Gagawa kami ng mga balsa, ma'am. Ganyan. Kagaya nung 2 bahay, gagawa sila. Preparation na yan, ma'am, bago dumating yung ganito. Ayon sa mga residente, ay lampas na sa 5 feet ang antas ng tubig baha dito sa lugar na ito, sa Sitio Bingko. Kaya naman yung ilang mga residente, gumagamit na nitong balsa at tali. Katulad na lamang po ng ginagamit ko ngayon para lang makatawid sa kani-kanilang mga bahay. Binaha rin ang mga basketball court na ito. Isa lang ito sa 3 barangay sa bayan na binaha. Bagaman ang iba ay stagnant o naipong ulan ang dahilan, ang iba ay dahil sa mataas na antas ng ilog. Kabilang ang Marusay River na 7.9 feet na kaninang tanghali. Above normal na yan at halos dikit na sa 8 feet critical level. May posibilidad na madagdagan yung ating mga barangays na makakaranas ng pagbaha. Bukod sa Marusay, above normal level na rin ang 4 na iba pang ilog na matatagpuan sa mga bayan ng San Fabian, Santa Barbara, Mabini at lungsod ng Dagupan. Nagbabala na ang Kapitolyo na huwag lumusong o maligo sa mga ilog na yan. Kung kinakailangan lumikas ay gawin na nila. May mga designated evacuation centers naman. Mahigit 93,000 namang tao sa 52 barangay ang binaha. Emil, kapapasok na balita, umabot na sa 8 feet ang antas ng Marusay, Sinukalan River dito sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ibig sabihin, critical level na ang antas ng ilog. Kaya naman patuloy ang babala ng MDRRMO Kalasyaw sa mga apektadong pamilya na lumikas na habang maaga pa at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang barangay DRRM Council. Emil. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Wala pang 1 taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Nakatutok si Oscar Oida live. Oscar. Yes, Vicky, wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong managdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Samantala, Vicky, dito sa kinaroroonan natin sa may EDSA southbound lane, partikular dito sa may bahagi ng Makati bago sumapit ng Rockwell, kapansin-pansing mabagal na ang daloy ng trapiko sa mga sandaling ito. Hindi pa rin nagagamit yung busway na gaya ng sinabi natin ay patuloy na kinukumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga oras na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.
Sa mga nagpaplano ng lakad ngayong weekend, alamin na natin ang magiging panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, magiging maulan pa ba? Salamat, Emil. Wala na ang bagyong Maymay pero magiging makulimlim at maulan pa rin ang weekend sa ilang bahagi ng ating bansa. Yan ay dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon na patuloy pong hinahatak o pinalalakas nung bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan nga po yung may international name na Dolphin. At yung bagyong Maymay naman humina po bilang low pressure area hanggang sa tuluyan na pong nalusaw alas 8 ng umaga kanina. Yung sentro ng Typhoon Dolphin huling nakita ng Pag-asa, 915 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 155 kilometers per hour. Yung bugso naman papalo sa 190 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa west-southwest sa ngayon sa bilis po yan na 15 kilometers per hour. Kahit mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR, lalo't China ang tinutumbok nito ngayon, umaabot pa rin yung trough o ilang bahagi po ng kaulapan nito dito sa may extreme northern Luzon. Kasabay niyan yung epekto nga nitong habagat at ganun din ng localized thunderstorms na magpapaulan ngayong weekend. Ayon po sa Pag-asa, maaaring magtagal pa hanggang early next week ang epekto ng habagat. Mga kapuso, ito pong habagat ay hangin na warm and moist yung katangian, kaya po nakakabuo yan ng mga makakapal na kaulapan na siya namang nagdadala ng mga pag-ulan ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. At bukod po dyan, meron ding panibagong cloud cluster o yung po ay mga kumpol ng ulap na nabuo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Luzon. Sa ngayon, mababa pa naman yung tsansa pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na mabuo rin yan bilang bagong LPA o bagyo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po sa updates sa mga susunod na araw at sa linggo. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, Calabarzon, at pati na rin dito sa bahagi po ng Mimaropa, lalong-lalo na sa Mindoro Provinces. May mga pag-ulan din dito po yan sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, at ilang bahagi ng Samar and Leyte Provinces. May mga pagkakataon pa rin po na malakas yung buhos na mga pag-ulan at bugso ng hangin. Magpapatuloy po yan sa hapon at pwedeng maulit din sa gabi. Posible na rin po makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito yan sa iba pang panig ng Visayas, ganoon din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa iba pang bahagi po ng Luzon. Maging alerto po sa banta ng baha o landslide, lalo na po kung ilang araw na po kayong nabababad sa mga pag-ulan. Pagsapit naman ng linggo, concentrated pa rin yung mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon at pati na rin dito sa Western Visayas. At check naman po natin para sa mga taga Mindanao. Kung uulan man ay mararanasan po nito. Ito po yung mga kalat-kalat na ulan dahil po yan sa localized thunderstorms. Mostly po kapag hapon o kaya naman ay sa gabi. At para naman sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansang umulan ngayong weekend. Pwedeng may mga break pa rin o mga oras po na hihinto at kakalma yung panahon. Pero pwede pong bumuhos ulit ang ulan after ng ilang oras. Kaya mag-monitor po ng rainfall advisories ng Pag-asa. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Imposibleng ma-extradite o ipadala sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa kanyang kampo kahit hiniling na ito ng US para harapin ang mga kaso niya roon. Ayon sa isang international expert, na kay Pangulong Bongbong Marcos ang huling desisyon para mangyari yan. At nakatutok si Jonathan Andal. Sa Pasig City Jail ngayon nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung pagbigyan ng Pilipinas ang hiling ng Amerika na extradition, posibleng sunduin mismo rito si Kibuloy ng mga US Marshal at ilipad papuntang Los Angeles, California. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Most likely US Marshals, meron silang dalang sariling eroplano at susunduin nila si Pastor Kibuloy at dadalhin sa place where the crime supposedly was committed. In this case, baka sa Los Angeles. Doon siya ikukulong sa kulungan sa Los Angeles.
basically doon at saka doon ang magkakapanan yung kanyang kaso. Batay sa extradition rules na inilabas ng Supreme Court noong nakaraang taon, gugulong lang ang extradition kapag naghain ng petisyon sa extradition court ang Justice Secretary o ang itinalaga nitong State Counsel. Sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, natanggap na nito ang extradition request ng Amerika para kay Quiboloy at ipinasa na nila sa DOJ o Department of Justice. Ang DOJ wala pang bagong pahayag tungkol dito. Sabi ng abogado ni Quiboloy, alam ng kanyang kliyente na pinapa-extradite siya ng Amerika pero wala pa raw silang natanggap ng formal notice. Kapag may nagpetisyon sa korte na ipa-extradite si Quiboloy, sasagutin nila ito. Ihahayag po namin ang mga dahilan kung sa tingin namin ay hindi dapat i-grant o pagbigyan yung petisyon ng Estados Unidos. Sabi pa sa extradition rules, ikukulong ang extraditee sa kulungan ng NBI o National Bureau of Investigation malapit sa extradition court. Kung kailangan magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ang korte sa loob ng 1 buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. O kung walang testigo, mula sa huling petisyon na natanggap ng korte. Pwedeng iapela sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna yan pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon at ang kanilang judgment ay final at immediately executory na. Kung ang extraditee ay may kinakaharap na kasong kriminal o nagsisilbi pa ng sentensya sa Pilipinas gaya ni Quiboloy, pwedeng i-postpone ang pagpapatupad ng desisyon. Puwera kung pumayag ang korteng humahawak sa local criminal case na pansamantala siyang isuko. Dahil dyan, naniniwala ang abogado ni Quiboloy na imposible siyang ma-extradite. Kung ang isang tao po ay may kasong nililitis na kriminal, halimbawa po dito sa Pilipinas, usually po ay tinatanggihan po yan at hinihintay po na matapos ang paglilitis dito o kaya mag-serve ng sentence kung ang isang tao ay mahahatulan. Pero sabi ng international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, nasa Pilipinas ang bola kung ibibigay si Quiboloy sa Amerika batay sa Article 11 ng Extradition Treaty. Pwedeng i-temporarily surrender to the United States to face trial before the U.S. courts where cases are pending, or pwedeng i-postpone yung surrender. Nasa FBI Most Wanted list si Quiboloy dahil sa mga kasong sex trafficking at racketeering. We have to cooperate in as much as we can dahil we want this type of crime to malakas ang siyempre ang international pressure. Sabi ni Attorney Sarmiento, anuman ang maging desisyon ng Korte ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang may huling kumpas kung ipapadala si Quiboloy sa Amerika. Yung extradition po kasi, it is both a judicial and at the same time a diplomatic process. So yung parte lang po ng korte natin is to determine whether or not extraditable siya. Yung implementation po nun, it will be subject to the President pursuant to his prerogatives in the conduct of foreign relations. Kasi titingnan niya yun, yung, for example, yung mga considerations doon like yung relationship natin sa United States. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Timbog sa Pasay at Parañaque ang dalawang amang ng molestya umano at nakabuntis pa ng kanilang mga anak. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nang makuha ang senya sa kanilang informante, tumulak na mga operatiba ng Regional Intelligence Division 4A para kunin ang kanilang subject. Kami sa ulo. Arestado ang isang lalaki na may warrant umano dahil sa pang-aabuso sa kanyang sariling anak na minor de edad sa General Trias, Cavite. Paulit-ulit niyang nirape ang kanyang anak hanggang eventually ay nabuntis at nanganak yung minor de edad na bata na kanyang anak. Yun malamang ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng post-traumatic disorder yung minor de edad dahil doon sa kanyang sinapit sa sarili niyang ama. Sa Parañaque City naman, huli ang isang lalaki dahil sa pang-aabuso sa dalawa niyang anak sa kanilang bahay. Nasa abroad ang OFW na ina ng mga bata. Nirape niya ang stepdaughter niya na minor de edad din. And pagkatapos doon ay meron din siyang biological daughter na nirape din niya. Yung stepdaughter niya, nagsumbong sa mga kamag-anak. Pero nung una, hindi siya pinaniwalaan. Nagkaroon lang siya ng lakas ng loob nung nabuntisan pa ulit nitong akusado yung sarili niyang anak. Wala pang pahayag ang dalawang inaresto.
Dahil sa mataas na insidente ng sexual offenses sa Calabarzon, muling pinalakas ang kampanya para dakpin ang mga suspect sa ganitong krimen. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mataas po ang tsansang magka-big time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, ayon po yan sa Department of Energy o DOE. Sabi ng oil industry source ng GMA News, 4 na piso at 50 sentimo hanggang 5 piso ang posibleng bawas presyo sa diesel at gasolina. Base po yan sa 4 na araw na trading, kaya posible pang magbago. Lumabas ng bansa ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation o NBI. Iniimbestigahan pa naman sila ng Ombudsman kaugnay ng sabwatan umano para ma-corner ang ilang kontrata para po sa solar company ni Leviste. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinasabina ng National Bureau of Investigation si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng alegasyong sangkot siya sa umunay planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto at iugnay sa isang sex scandal. Kahapon dapat siya haharap pero hindi ito nakarating. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nasa ibang bansa si Leviste at maging ang kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Nagbiyahe sila. August 2, nung Sunday, umalis papuntang Hong Kong si Congressman Leviste, si Senator naman, yung final destination niya ay sa France. Kinumpirma rin ito ng Bureau of Immigration. Miyerkules nung nakaraang linggo, huling nag-attend ng sesyon si Legarda. Wala siya ngayong linggo kahit sa impeachment trial ni na Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Secretary Renato Bantug, noong Lunes, nagpadala ng sulat ang Chief of Staff ni Legarda sa kanya para sabihing magme-medical leave si Legarda mula August 3 hanggang August 5. Ganito rin ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po si Senadora Loren in fairness to her. Medical leave po, kausap po namin ni SP, yung aming Executive Secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senadora Loren. For when? Medical leave po. Wala namang balakid sa pag-alis ng bansa ng mag-inang Senador Legarda at Congressman Leviste. Pero matatanda ang sinabi rin kamakailan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan ng kanyang opisina ang umunay sa buwatan ng mag-ina para makuha ang exclusive government rights ng kumpanya ni Leviste para sa solar energy resources ng bansa. Ang sabi ngayon ni Remulla, yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, babalik yan. Naniniwala kami, babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? hiningan namin ng pahayag ang opisina ni Legarda pero wala pa silang tugon. Nagpadala rin kami ng mensahe kay Leviste mismo pero wala pa rin siyang sagot. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay sa kanyang paglabas sa bansa, sinabi ni Senadora Loren Legarda na naghain siya ng medical leave mula August 3 hanggang 5, alinsunod sa Senate rules. Nakiusap din siya sa publiko na huwag iugnay sa mga mali at walang basehang aligasyon ang kanyang biyahe na nakakasiraan niya sa reputasyon na ilang dekada niyang binuo sa public service. Sa unang hakbang ng mga bata sa kanilang pagpasok sa paaralan, handog po ng GMA Kapuso Foundation ang bago at kumpletong school supplies bilang suporta sa kanilang mga pangarap. At bago pa man mag-umpisa ang klase ngayong 2026, ating nilibot ang iba't ibang panig ng bansa para mapasaya ang mga mag-aaral. Sa paggawa ng produktong mula sa nipa, gaya ng honey, suka at tuba, pati na walis tingting at pawid, binubuhay ni Nestor ang kanyang pamilya. Dito rin kinukuha ang pangangailangan ng mga anak sa eskwela sa Pamplona, Cagayan. Yun nga lang, hindi araw-araw malakas ang kita. 2024 kasi nasira ng bagyong Marce ang kanyang pananim na nipa. Nabagyo yung nipa dito. Kaya medyo mahal yung mga namin ngayon, produkto ng nipa at saka binegar. Sa barangay Mudan, sa Glan, Sarangani naman, nasira at nabalot sa putik ang mga kabahayan kasunod ng matinding pagbaha dulot ng walang humpay na pag-ulan nitong Hulyo. Si Christine,
Pati raw school supplies ng kanyang mga anak, hindi nila naisalba. Masakit sa dibdib namin, ma'am, kasi yung mga pinaghirapan namin, ni isa, ma'am, wala talaga natira. Batid ng GMA Kapuso Foundation ang hirap at sakripisyo ng mga magulang. Kaya bago pa man mag-umpisa ang pasukan ngayong taon, nag-ikot na ang GMA Kapuso Foundation sa bansa para magbigay ng kompletong gamit pang eskwela sa 60,000 kinder to grade 3 students. Isang buwan naman ang nakalipas matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong June 8, pinuntahan natin ang GLAN para doon naman magbigay ng school supplies. Malulubak na daan, malalakas na hampas ng alon, maging ang pinakamalayong mga eskwelahan ay ating pinuntahan. And so we are happy of the school supplies being given by the GMA Kapuso. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari kayo magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Sinong mag-aakalang pati ang King of Talk, papasok na rin sa Born to Shine. Coming soon na kasi ang crossover ng Fast Talk sa afternoon series na nag-share mismo si Tito Boy Abunda ng kanyang experience. Chika, kay Aubrey Carampel. 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na! Mali! Pabirong hirit tuloy ng fans. Baka kaya nag-solo si Jenny. Pero ganun pa man ang itinatakbo ng kwento sa series. Tuloy-tuloy pa rin ang pagka-LSS at mainit na suporta ng U-Mate sa Yumi ng GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. After ng pag-crossover ng characters ng Kamao, another surprise crossover ang dapat abangan. This time, no other than the King of Talk Boy Abunda, ang special guest as himself. Kinunan sa mismong set ng Fast Talk with Boy Abunda ang interview niya kay Jenny Sikat, ang karakter na ginagampanan ni Zephanie. Medyo nanibago nga raw si Tito Boy, pati na si Zeph nang maupo siya sa hot seat. Nakakatuwa. There was a moment in the interview na muntik kong masabing, alam mo, Zeph, napigilan ko ang aking sarili. It's fun. It's really fun. Actually, medyo weird po sa feeling na gawin to dito sa Fast Talk. Kasi, syempre, pag nandito ka sa Fast Talk, parang automatic, sumong magpakatotoo. Sumong maging Zephanie. Pero, di po ako si Zephanie ngayon. Ako po si Jenny ngayon. Bukod sa pag-guest ni Tito Boy sa serye, may isa pa raw siyang ipinagpapasalamat kay Tito Boy. We're just really grateful kasi binigyan po niya kami ng damit, ng isa sa mga costumes sa suot namin sa Born to Shine. Kaya thank you, Tito Boy. Love na love din namin si Tito Boy. Si Tito Boy, aminadong follower din ng Born to Shine. I love watching Born to Shine. Kaya napaka-angkop nitong aming guesting dito sa palabas. At dapat abangan nila. Abangan niyo po. It's an award-winning performance. It's award-winning. Abangan niyo po. Masaya po yung ating paglabas dito sa Born to Shine. Ngayong nasa kanyang solo era na si Jenny, marami pa raw dapat abangan sa kanyang kwento at sa grupong Yumi. Hindi man porket umalis na siya, magiging madali lang din ang buhay. Kakaibang na po to. Kumbaga, POV sa story naman ni Jenny and ng family niya. At syempre ng Yumi. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening.